For today's recipe, let's make dulce de leche na pwedeng pang topping sa cake or palaman sa tinapay. First, magpapainit tayo ng kaserola sa mahinang apoy. Then, maglalagay tayo ng half cup of white sugar. Wala tayong ilalagay na tubig. Hayaan lang natin yan matunaw hanggang sa maging dark brown. Yan ay magiging kulay ng dulce de leche natin. Kapag dark brown na siya or parang sunog na yung kulay, haluin natin yan habang nilalagay yung 3/4 can of condensed milk. I-maintain nyo lang yung low heat, guys. Then, continue stirring hanggang sa mag-combine yung condensed milk. Sa una, buo-buo pa talaga yan. Magiging smooth din naman yung texture niya basta continue mixing lang. Then, mabilis lang yung transition nito kapag pansin nyo na lumalapot na. Kapag nagbabubbles na siya, maglalagay na tayo dyan ng slurry. Maglalagay ako ng half cup of cornstarch. Tinunaw ko lang siya sa half cup of fresh milk. Kapag tunaw na yung cornstarch, pwede na natin yan ilagay directly while stirring. Unti-untiin nyo lang yung paglagay habang hinahalo para hindi siya mamuo. Hindi pala siya na-record, naglagay ako dito ng 1 cup of fresh milk. Bali, 1.5 cup yung fresh milk na nagamit natin dito. Kung walang fresh milk, pwede kayong gumamit ng evaporated milk. Habang hinahalo nyo, pwede nyo tikman kung luto na ba yung cornstarch. Kapag wala nang magaspang or parang buhangin na texture, malalasahan nyo yan kung hilaw pa yung harina. Kapag hindi na siya parang hilaw, pwede na tayo maglagay ng 30 grams of butter. Continue lang natin yan na haluin hanggang sa mag-melt yung butter. Kapag tunaw na yung butter, ganyan na yung magiging kulay niyan. And the last ingredient is 1 egg yolk. I-mix nyo lang yan hanggang sa mag-combine. Kapag magluluto kayo nito, gumamit kayo ng lutuan na hindi mabilis masunog. Itong gamit ko nga ay medyo manipis lang. Kailangan talaga halo ng halo para hindi masusunog yung ilalim. Kapag kagaya ko na hindi maganda yung lutuan na gamit nyo, mapapansin nyo na hindi pantay yung kulay ng dulce de leche nyo. So okay na sa akin yung ganito kalapot, kaya pinatay ko na yung apoy. Napakabango nga ng amoy nito habang niluluto. Kung gusto nyo na mas smooth pa yung texture, i-strain nyo lang yan habang mainit. Then, i-cover lang natin yan ng cling wrap habang pinapalamig. Kailangan nakadikit talaga yung plastic dun sa dulce de leche para hindi siya magmo-moist. Then, ire-rest ko lang to sa room temperature habang pinapalamig. At ganyan na nga yung itsura niya, guys, after mag-cool down. Moist chocolate cake yung gagamitin ko dito. May bukod tayong video dyan sa moist chocolate cake. Kung interesado kayo sa recipe, hanapin nyo na lang sa mga uploaded videos ko. Spreadable nga itong dulce de leche natin, kaya pwede nyo siyang gawing toppings or filling sa mga cake. Malamig dito, tapos malamig pa yung cake, kaya mabilis siyang mag-set. Ganyan siya ka-smooth, kaya pwede nyo rin siyang ilagay sa piping bag. Ganyan siya ka-stable, kaya pwede nyo rin yan ipang-decorate. Hindi pa nga ako maalam sa mga design, kaya yan lang yung nakayanan ko. Kapag talaga gusto mo yung ginagawa mo, masaya sa feeling. Kaya kahit ganyan lang yung nakayanan ko, happy pa rin. Sabi nga, don't judge the book by its cover. Wala sa itsura yan, nasa lasa yan. Kita nyo yun, napaka-moist ng chocolate cake natin. Ngayon ko pa nga lang matatry itong dulce de leche sa cake. Imaginein mo yun, bagay pala to sa moist chocolate cake. Walang halong charot. Ang sarap, promise. I-try nyo na tong recipe na to. At kayo nang bahalang humusga. That's all for today. Thank you for watching.